Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, mga aso pala. Nako, Soto at Lacson nakatali sa liig. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto pong si Senator Ping Lacson na committee chair ng Blue Ribbon Committee. Ito po ang kanyang naging pahayag patungkol po kay Saldico. Ayon po kay Lacson, hindi ipapatawag si Saldico sa Senate hearing. Bakit kaya? Hindi ipapatawag ni Senator Panfilo Ping Lacson si Congressman Saldico sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee dahil anya sa inter-parliamentary courtesy. Ayan. Kailangan pong magbigay ng courtesy, no? Nako. Sa mababang kapulungan. Kailangan pa nating irespeto ang mga magnanakaw sa ating bansa. Di ba? Courtesy, di ba? It's a form of respect. Irespeto po natin sila. Kasi sila po ay mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Nako. Pag ito nga yung problema no? Pag mga politiko, kailangan may courtesy pa. Pag ikaw, nahulihan ka lang ng isang plastic ng mangga, kulong ka agad mga kababayan. Pag ikaw dahil sa sobrang gutom, nakagawa ka ng hindi maganda, for example, yung nangyari sa isang balita, no, na nagnakaw po ng isang sakong bigas, kulong agad, mga kababayan. Di ba? Pero pag ito pong mga hinayutak ng mga politiko, bilyones ang ninanakaw sa kaban ng bayan, kailangan pang irespeto, magbigay ng courtesy, kortesiya sa kanila. Ay nako. Sa bagay, nasa batas po ba yan? Okay, kung nasa batas po yan, edi congratulations Saldico. Kaya pala kayo gumagawa ng ganyang mga batas para rin sa mga sarili ninyo. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, nakakaano lang. Diba? Anyway, speaking of Saldico, nako, kaya naman pala hindi pwedeng ipatawag kasi ito si Saldico, naglilibot na sa buong mundo. Saldico naispatan papuntang Spain matapos mag-Singapore, US. Ayan mga kababayan. Patuloy ang biyahe abroad ni Bicol Representative Saldico sa kabila ng aligasyon ng bilyong pisong kickback na mula umano sa maanumalyang flood control project. Ayan mga kababayan, si Saldico. Papunta na pong Spain. Lilibutin niya na po ang buong mundo. Dahil siya po ay nakapagnakaw na ng bilyones sa ating bansa. Sana ay masiraan ka sana. Diba? Anong masiraan? Hindi pwede yun. Kailangan na talagang makauwi. Saldico dito sa atin, mga kababayan. Huwag tayong pumayag na hindi siya makauwi. Huwag tayong pumayag na hindi siya makauwi sapagkat kailangan po natin ng example. Para magtanda na yung iba, di ba? Baka si Saldico yun, o tsaka yung iba pa niyang kasamahan, di ba? Ayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Habang nagkakagulong Pilipinas, eto si Saldico, pasyal lang ng pasyal sa ibang bansa. Nako po. Alright, eto pa mga kababayan, pasadahan pa rin natin, Saldico. Nako, yung NBI, walang magawa. Sabi po dito, walang warrant, NBI, tali ang kamay kay Saldico.
Sabi po dito sa balita, like in other cases, kung wala kaming holdings like warrant of arrest, wala kaming magagawa. Puro sila saldi ko, wala namang warrant. Ano namang magagawa namin? Tama rin naman, no? Hindi naman porket sinabi ng ating Pangulo, ikulong lahat ito, we still have due process. Ayan. O yan mga senador, or kung sino mang to whom it may concern, no? Maglabas na daw kayo ng warrant at para maaresto na ng NBI. Ayan mga kabayan. So maglilibot din ng iba't ibang bansa ang NBI, no? I mean, kasi susundan nila yung track ni ni Saldico paano ba yan? Mas mabilis yata si Saldico sa inyo biruin mo. May sakit pa yan sa puso, Si Saldico po may sakit pa yan sa puso pero napakabilis pa rin mag transport. Bakit kaya? Ito nga, kung kaya niya pong mag-travel from Singapore, to US to Spain. Kung kaya niya yan, kaya niya rin mag-travel from US to Philippines, di ba? Or Singapore to Philippines, or Spain to Philippines. Di ba? Bakit hindi niya magawa? Ibig sabihin nito, maghahabulan na kayo. Habulin niyo na. Alright. Ito pa. Nako, ito naman. Sa ibang balita naman mga kababayan, ito. Bago po natin i-play yung video, ito mga kababayan, mga DDS sa Mindanao, nag-Marcos na. Mula 14.9% noong Abril. Unti-unti nang pumapanig sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga DDS sa Mindanao na may 19.4% na ngayon tumalikod na sa pagsuporta sa pamilya Duterte. Oy, teka lang kumusta naman to? Kayong mga taga Mindanao, magsalita nga kayo, talaga bang makamarcos na kayo? Hindi ako naniniwala dito kung yun sa sarili niyang lugar, di ba, sa Ilocos, ay sinusuka na ang Marcos, dyan pa kaya sa Mindanao? Napaka-ironic naman yan mga kababayan, di ba? Kung doon nga sa sarili niyang lugar, marami po ang nagsasabi na, teka lang, Marcos ang presidente natin pero Duterte pa rin kami. Di ba? Tapos pagdating sa Mindanao, babalik ta rin nyo. Impossible. Yan Anyway, eto mga kababayan, eto panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Nag-away kagad. Simula pa lang nag-away na po kagad itong Papakita ko natin na yung mga matitindit, may init at magre-react tayo. Ito, pasok. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Away Mr. kagad. Chair, we are in... Away tayo kagad. Tuwan-tuwa ako dito kay Barcoleta. Hindi alam niyo kung bakit. Kasi tama yung sinasabi niya Bakit ba hindi pwedeng magbigay ng opinion? O unethical ang magbigay ng opinion si Lacson
sa ibang programa. Bakit? Una-una, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Ano ho ba ang iyong trabaho bilang chairman ng Blue Ribbon? Ikaw ang nag-iimbestiga ng mga katiwalian na nangyari. Specifically, itong flood control project at mga katiwalian pa sa DPWH at kung ano-ano pang proyekto. So dapat, objective ka. Hindi ka muna huhusga until matapos man lang yung yung iyong hearing. Kasi nga, iniimbestigahan mo. Ikaw pa naman, Lacson. Investigador ka. Pwede mo bagang imbestigahan ng isang tao na sinasabi mo na kaagad, ikaw ang may kasalanan, o ikaw ang magnanakaw ka, o ikaw ang nagtutulak. Di ba? Hindi eh. Investigador ka nga eh. Kaya ka nga nag-iimbestiga. This one, hindi pa nga siya nagsisimula. I think this is the first time na siya ang Blue Ribbon. Pero before that, nagkomento na kaagad siya na tila pumapabor na sa isang witness. Diba? Bakit to? Correct. Yun nga yung nakakapagtaka. Kasi nga, halatang halata. Alam mo, Lacson, at saka ikaw, Soto, halatang halata kayo. Halatang mga aso. Nako po. Ha? Mga aso pong mga ito, mga kababayan, nakatali sa liig. Ha? Kaya hindi masyadong nangangagat sa iba. Ha? Nangangagat sa iba. Hindi sa kanilang amo. Diba? Iba po kasi. No? Iba po yung ano nila. Nako po. Specifically, itong flood control project at mga katiwalian pa sa DPWH at kung ano-ano pang proyekto. So dapat, objective ka. Hindi ka muna huhusga until matapos man lang yung yung iyong hearing. Kasi nga, iniimbestigahan mo. Ikaw pa naman, Lacson. Investigador ka. Pwede mo bagang imbestigahan ng isang tao na sinasabi mo na kaagad, ikaw ang may kasalanan, o ikaw ang magnanakaw ka, o ikaw ang nagtutulak. Di ba? Hindi eh. Investigador ka nga eh. Kaya ka nga nag-iimbestiga. This one, hindi pa nga siya nagsisimula. I think this is the first time na siya ang Blue Ribbon. Pero before that, nagkomento na kaagad siya na tila pumapabor na sa isang witness. Diba? Bakit to? Yun nga yung nakakapagtaka. Kasi nga, halatang halata. Alam mo, Lacson, at saka ikaw, Soto, halatang halata kayo na dinadivert ninyo ang sisi kay Romualdez. Inililipat nyo lang doon sa mga nasa baba at sa mga senador. Ngayon, hindi ko sinasabing malinis ang mga senador, hindi ko sinasabing malinis si Saldico, hindi yon. Kaya lang, mas binibigyan mo ng timbang yung sinasabi ng iilang witness compare doon sa kay Diskaya. Kay Diskaya, nagkaroon ka na kaagad ng parang, para ka lang kaagad na bias ka. Hindi sila credible. Etong mga sila Hernandez credible. Bakit ganun? Yun yung pinupuna ni Marcoleta. Sinasabi lang niya simpleng-simple. Sandali lang, huwag ka muna magsalita. Huwag mo munang husgahan. Bakit hindi natin imbestigahan muna lahat ng witness? Tapos tingnan mo ang hirit ni Lacson nung napikon na. Napikon si Lacson. Ayaw tumanggap ng correction. Pareho sila ni Soto ang taas ng ihi. Feeling ito kasi si Soto at to si Lacson kaya nagkakasundo itong dalawang. Kasi pareho silang mayabang. Para bagang sila na yung pinaka-veterano na kami, matagal na kaming senador. So kami na yung tama. Wala nang ibang tama dito. Oo, may tama talaga kayo. Gago! Tuloy. Really Hearing suspended. investigating. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo. Ano ba point Is, mo? an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. So, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko. Yon. Are you trying to steal the show? No. Tingnan mo yung mga I am ready. alam mo ang ganda ng mga hirit ni Marcoleta, pero yung hirit ni Lacson, condescending. Are you trying to steal the show? Bakit? Kaninong show ba yan? Sayo mo ba yan? What are you saying you're trying to steal the show? Bakit? Is that your show? That is the show of the Senate, the entire Senate. Show mo yan? Ano kala mo dyan? Itbulaga? Gago! Kabagay. Si Senate President nyo pala. Difficult question. I am, ang sinasabi ko, To prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Halatang hindi nakikinig sa correction eh. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bright?
Over to this guy. That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Hindi nga eh. Hindi pa pwedeng ganun, sir. Hindi pa pwede. Kasi chairman ka eh. Ikaw yung chair. Bumaba ka bilang Blue Ribbon, maging member ka lang. Walang problema. Pero bilang chairman, higher ano ka eh. Responsibility yan eh. Ibig sabihin, mas mataas dapat ang pagiging objective mo dyan. You also express your I am opinion. questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Ano yung what's your opinion? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should protective not- of the Discayas? Why are you so protective? Hindi, alam mo, wag mong baliktarin. Wag mong baliktarin. Ha? Hindi protect. Kasi sinasabi na masyado daw protective si Marcoleta kay Diskaya. Hindi, ang tanong, why are you discrediting Diskaya? It's the other way around. Nung si Diskaya nagbanggit na Romualdez, parang sobrang siya pang masama. Dinidiscredit niyo yung tao. Pero itong sila Hernandez at saka ito si Alcantara, nagbanggit pero hindi umabot kay Romualdez, okay na okay sa inyo. Why are you protecting Romualdez? That's our question. If your question to Tama na. Marcoleta is Tama why are naman you eh. protecting the Diskaya, ikaw, Mr. Lacson, why are you protecting Romualdez? Gago! Sana nag-senador ako. No? Yari sa akin to. Dito lang. Hindi ko kagaya si Erwin Tulfo na akala mo nasa radio station habang nagsasalita. Parang si Erwin Tulfo pag nandiyan akala mo nasa station siya. Parang nasa programa siya. I am not protecting them. Abo sinabi ko yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Yo, Second is resolved. Second is resolved. Sir Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings, Mr. Chair. oo nga, kini-question ko eh. Session is resumed. Hindi, alam mo, natawa ako dito. Alam niyo kung bakit? Nawala yung yung galing-galingan ni Lacson tsaka ni Soto eh. Alam mo Marcoleta talagang hindi kami nagsisisi sa boto namin sa iyo walang biro. Sobrang hindi ako nagsisisi talagang pag ikaw nanindigan talagang wapak. Walang gumaganyan dyan sa mga ulul. Ay, sorry. Nadadulas lang. Walang So nakaka-proud lang, no, mga kababayan. So sulit. Sulit po yung naging boto natin dito po kay Senator Marcoleta. Nakaka-proud, no? Isa po tayo, no, sa bumoto sa kanya. So ibig sabihin, lahat po ng bumoto kay Senator Marcoleta, mga kababayan, no, ay parang nadadala tayo sa no? Kasi ang galing-galing, no? Siya lang po ang nakagawa ng ganito. Siya lang po ang nakasupalpal sa mga ganitong kasi kung wala din si Senator Marcoleta, mananahimik lang ang ibang mga senador na yan. Diba? Tango lang ng tango ang mga yan, kahit mali na tango lang ng tango. At yan nga po, mga kababayan, ang napaka-importante. Na meron po tayong mga senador na mga abogado. Ano pa kaya, mga karibin natin? Kung lahat po ng PDP laban, mga Arthur na yun mga abogado yun paano kaya kung lahat sila nanalo? Diba? Tapos ganito ang mangyayari, durog na durog itong si Soto at Lacson. Ngayon pa nga lang, nag-iisa pa lang si Senator Marcoleta na nagsasalita ng ganyan. Anyway, pangalawa po si Senator Cayetano. Di ba? Ganon din ang kanyang paninindigan. Pero iba po pag si Marcoleta ang magsalita, mga kababayan, talagang wasak na wasak. Sila, no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.